Kamusta Libra? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang pagbabagong nangyayari sa iyo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. 3 cards ang kailangan natin para dito sa mystical cards. Itong mga cards na ito, pinapakita na yung mga taong sumusuporta sa iyo, yun yung mas lalong magbibigay ng lakas ng loob. Na hindi mo kailangan magmadali sa mga sitwasyon na gusto mong magkaroon ng katuparan agad. Kasi, nagagawa mo naman lahat ng effort mo eh. Tama naman yung mga decisions mo. Maging patient at saka na-apply mo naman sa sarili mo yung mga iba't ibang changes na nangyayari sa buhay mo. Dala ito ng sarili mong desisyon, ng mga tao sa paligid mo, at ng sitwasyon. Yung mga ipinapanalangin mo na magkaroon ng healing, magkaroon ka ng bagong oportunidad, or mag-improve ang relasyon mo. Malapit ka na para matupad itong mga blessings na hinahangad mo. Magkakaroon ka ng answered prayer soon. Gamit naman ng tarot cards, alamin natin kung ano pa yung ibang detalye. The Devil, 5 of Swords, at King of Swords. Pinapakita ng mga cards na ito na merong person na may hirapan ka talagang pasunurin or yung baguhin siya. Lalo na kapag galit itong person na ito at saka yung mga mali niyang gawain, tama para sa kanya. At ang ilan sa inyo dahil nga sa hindi kayo magkasundo ng person na ito, meron ng pumapagitan. Pwedeng korte o kaya barangay. Merong pumapagitna. At sa panahon na ito, pag ganito yung sitwasyon mo, huwag mong idaan sa emosyon. Mas pairalin mo yung isip mo. Ang ilan sa inyo sa career, nakadalawang cards ka na yung trabaho mo, bukod sa hindi ka masaya, walang pagkakaisa. At dahil sa ganitong sitwasyon sa trabaho o kaya sa negosyo mo, marami kang natutunan, pero yung mahihirap na sitwasyon. At saka ang advice ng cards, mas piliin mo yung career na professional yung mga kasama mo. Mas maigi na makapagtrabaho ka ng payapa. Sa mga single, ang advice ng cards, matuto ka na sa nangyari sa iyo sa nakaraan. Kasi meron na namang darating na potential person na susubukan ka. Itong person na ito, ang gusto lang talaga niya ay yung physical contact. Hindi siya magkukomit sa iyo. Kailangan maging wise ka sa pagpili. At saka meron kang boundaries. Yun yung pagbatayan mo sa pagpili. Sa mga person na nagkakagusto sa iyo or interesado ka. Yung boundaries na tinutukoy, yun yung respeto mo, pagpapahalaga sa sarili mo. Para hindi na maulit yung nakaraan. Sa mga nasa relationship naman, maraming pagsisisi kasi
itong person mo na ito ang pinili mo. Pero, meron ka pa rin namang pag-asa na para baguhin yung kapalaran mo. Napiliin kung saan ka masaya at may katahimikan. Ito na yung message ng person mo. Kailangan mo talaga ng boundaries kasi itong person na to, ginagamit ka niya para sa sarili niyang happiness. Nakikita mo sa person or pinapakita niya sa iyo na siya na yung the one. Pero katulad ng sinabi kanina, physical contact ang gusto ng person na ito. Naka-3 cards ka na hindi magkukommit itong person na ito. Ilan man or sino man yung makarelasyon niya. Kasi sa person na ito, meron talagang bukod tangi na nagugustuhan siya. Yun yung akala niya or alam niya na soulmate niya. Pero hindi niya na pwede pang balikan yung nakaraan kasi marami nang nangyari dun sa iniisip niyang person. At imposible na maging sila ulit. Single ka man or nasa relationship, itong person na to, kailangan niya munang ayusin yung sarili niya. At saka ang ilan na nasa relationship, merong cycle na nauulit lang na hindi nakakatulong sa relationship niyo. At saka ang ilan sa relationship, kailangan alamin mo kung ano yung mga bagay na makakapagpasaya sa person mo na kaya mong maibigay. 9 of Wands in reverse, the Chariot, the Tower in reverse. Sa mga cards na ito, ipinapakita na yung person na kaalitan mo, hindi siya makikipag-ayos. Nakadalawang cards na kung ang ilan sa inyo inaayos nyo sa korte o kaya barangay, yung problems nyo, tatakasan ka niya. O kaya magbabayad siya para makalusot siya sa kung ano yung kinasasangkutan niya. Siyempre, mahirap ito para sa'yo lalo na kung marami siyang atraso. Pero kung dito ka lang iikot sa sitwasyon na ito, mahihila ka ng negative energy niya. Kailangan mo ng acceptance na kung ayaw ng tao, edi hayaan mo siya. Harapin mo yung sarili mo kasi mas may magandang pagkakataon sa iyo. At yung mga magandang pagkakataon, napapakawalan mo dahil dito sa person na ito. At saka yung mga ganitong sitwasyon, magandang pagkakataon na rin ito sa'yo para makamove on. Sa financial, nagkakaroon ng delay o kaya discouragement, pero mababawi mo pa rin ito basta mag-focus ka sa sarili mo. Para maharap mo yung financial problems. Lalo na't ang ilan sa inyo, hindi mo naman talaga solong problema itong financial problems. Kasi nga 'di ba merong person na tatakas. Kaya mag-ingat din kayo sa mga manloloko. Ang ilang single, tingin mo hindi ka napapahalagahan, mahina ka, pero ito yung magandang pagkakataon pa sa iyo. Ito rin kasi yung isa sa paraan para magkaroon ka ng healing. Yung pag-release ng mga negatibo at nang malaman mo kung ano yung relasyon na gusto mo para sa susunod na makakarelasyon. At kung ano man yung nangyari sa'yo sa nakaraan ay tatapusin mo na ito. Sa mga nasa relationship naman, nakadalawang cards ka na yung relasyon nyo ng person mo gusto mo nang tapusin. Marami na kasing red flags na ipinaramdam, ipinakita yung person mo. Yung person mo, ito yung mga cards niya, na magpapakita siya ulit ng interes sa iyo. Kung mag-aakiting ka,
Magkakaroon kayo ng pag-uusap. Kumbaga, di ba nabanggit na kanina na merong cycle na nauulit-ulit lang. Ipaparamdam niya sa'yo yung pagsisisi, yung iniisip niya kayo yung nakatadhana, pero isa sa inyo magle-let go na talaga sa relasyon. Kaya niya ginagawa ito kasi mas nasusunod siya sa relationship. Mahihirapan siya makahanap ng karelasyon ng tulad mo na napapasunod niya sa love o kaya sa financial, lalo na pag kailangan niya. Merong third person sa relationship niyo ng person mo, naka-3 cards ka na. Alam din ng third person yung patungkol sa iyo kasi naikukwento ng person mo. At saka, kung karelasyon mo yung ganitong person, love lang ibigay mo, wag yung financial. Kasi nasasayang lang. At para sa ilan na magulo ang relationship nyo ng person mo, gusto mo nang tapusin, itinatama ng universe ang buhay mo. Kasi, yun yung nararapat at deserve mo. Guys, general reading ito kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo, tsaka ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. Page of Cups, 10 of Cups in reverse, at 6 of Wands. Base sa 3 cards na ito, kahit na nagkaroon ka ng hindi magandang kapalaran sa nakaraan, dun lang sa mga tao na iyon. Naka-2 cards ka na kasi na nag-iisip ka ng negatibo, na hindi masaya yung buhay mo, hindi natutupad yung mga pangarap mo. Kailangan mong maramdaman or mapansin na yung mga taong nasa paligid mo ang nangihila sa'yo pababa. Naka-2 cards ka na. Huwag kang mag-isip ng negatibo sa sarili mo kasi okay ka naman. At saka sa mga naunang cards, may blessing na darating sa'yo. Kahit dito sa last card, magkakaroon ka ng achievement, tagumpay, at saka marirecognize din, mapapansin yung katatagan mo. Kahit na may mga bad influence sa paligid mo, hindi pa rin mababago yung mabuting kalooban mo at saka magiging malaya ka na. Sa kalusugan, kung binibigyan ka na ng sign na dapat magpahinga ka or humihina yung energy mo, pakinggan mo. 2 cards na yung nagsasabi niyan. Pahinga yung kailangan mo para ang ilan sa inyo, lalo na't kung may sakit ka, mabilis yung recovery. Sa ilang single, may person na matagal nang nagkakagusto sa iyo. At napapansin niya na mataas ang standards mo or nabibisi ka sa trabaho mo or pag-aaral. Hindi siya umaasa na magiging kayo pero ang gusto niya yung mapalapit sa iyo. Ang ilan na nasa relationship, ibalik nyo ng person mo yung spark sa relasyon para magtatagal ito or magpapatuloy. Ito naman yung iba pang message ng person mo. Ito yung gusto ng person mo sa relationship nyo. Yung magkaroon ng balanse o kaya yung pagkakaisa. Tingin niya ito yung ilan sa kailangan sa relasyon. At saka namimiss din niya yung mga time na nagde-date kayo, yung kayong dalawa lang, yung oras nyo na nasa labas. Mga alaala na lang ng nakaraan yung nagpapabalik sa kanya sa iyo at saka namimiss ka niya. Kasi ang ilan sa inyo, di ba, natapos na ang relasyon. At itong person mo, tinatago niya yung totoong feelings niya. Siyempre kasi marami rin siyang nagawa sa iyo na mahihirapan siyang ipaliwanag. Pero itong person mo, gusto niyang magkasundo kayo ulit.
Lalo na kung ang ilan sa inyo nagsasama kayo tas nagkakaroon ng tampuhan. Nakadalawang cards ka na para sa date. Gusto niyang magkaroon kayo ng time together na para maibalik yung dating init ng relasyon. Kasi may ilan na nasa relationship na hindi naman ganun ka tindi yung problema sa relasyon. Hindi na uuwi sa hiwalayan. Ito naman yung final card. Itong Three of Swords ang nagsasabi na nakadalawang cards ka na nagkaroon ka ng matinding lesson na marami kang natutunan. Itong Two of Pentacles naman ay sisikapin mo na maibalik sa balanse yung buhay mo kahit na may mga sitwasyon kang pinagsasabay. Pwedeng career o kaya family. Mas magiging focus ka sa sarili at career. Itong The Temperance naman, pagkatapos ng trauma at saka pagkadismaya, nalalaman mo na kung ano yung kailangan mo talaga sa buhay. At ito yung panahon na nasa magandang posisyon ka na ng buhay mo. At saka kung mapapansin mo sa mga cards mo, karamihan nasa dilim ka. Pero dito sa final card, nasa liwanag ka na. Ibig sabihin, meron ka ng bagong sisimulan na mas positibo. Magiging proud ka sa sarili mo kasi nalagpasan mo yung mga mahirap na sitwasyon sa buhay mo. Ito na yung simula na magiging kalma na yung sitwasyon mo sa buhay. At nakayanan mong naipaglaban yung tama kesa sa emosyon. Ito naman yung message ng person mo through songs. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Nobela. Pakinggan nyo na lang ito dito sa YouTube.